Hello, dear listeners! Si Miss CJ po ito, muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at ligalig. Pero sa ngayon, hindi pa ganun kaayos ang boses ng Miss CJ nyo, kaya pagpasensyahan nyo na muna. Hindi ito magiging hadlang para maihatid ko sa inyo ang napakagandang kwentong inihanda namin para sa inyo sa araw na ito. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na, isuot na ang headset at sisimulan na natin ang kwento sa araw na ito. May mga tao talagang minamahal mo na, pero magagawa ka pa rin talagang lokohin at saktan. Kaya naman ang malaman ni Claire, ang pagtataksil ng nobyo niyang si Jonas, ay hindi siya nagdalawang isip na hiwalayan ito. Sa kabila nun, matinding sakit ang siyang naging sanhi nun sa dalaga. Dahilan para mapasok siya sa isang sitwasyong siya mismo ang magiging biktima. Hi, si... si Isaac ba to? Nag-aalinlangang tanong ni Claire nang sagutin ng lalaki ang kanyang tawag. Yes, sino to? Kailangan kitang makausap. O baka pwedeng magpakilala ka muna. I'm Claire. Claire? Wala akong kilalang Claire. Ay, hindi talaga tayo magkakilala pero may balita ako para sa'yo na siyang ikakagulat mo. Is this a prank? I'm sorry masyado akong busy para makipaglokohan sa'yo, miss. No, 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 no. Gugustuhin mong marinig ang sasabihin ko, Isaac. Okay, fine. Magkita tayo Saan at kailan? Right now? Sa restaurant, malapit yan sa kumpanya mo. Okay. Hihintayin kita Ibinaba ni Claire ang tawag at saka siya tumitig sa mga litratong nakapatong sa mesa na nasa kanyang harapan. Halos magngit-ngit siya sa matinding galit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Ngunit alam niyang walang maitutulong na mabuti kung magpapadaig siya ron. Anong pinaplano mo, Claire? Nag-uusis ang tanong ni Olivia. Kailangan niyang malaman ng totoo. He deserves to be free. Ang? Ikaw? Ang magsasabi sa kanya? Of course. At sisiguraduhin ko rin na pagsisisihan nilang ginawa nilang pananakit at panluloko sa akin. Naupo ang babae sa tabi ng kanyang kaibigan. Hindi ko maintindihan, Claire. Anong kinalaman ni Isaac dito? Bakit kailangan pa siyang maisali? Hindi mo ba naisip na matamis ang isang paghihigante kung ang parehong niloko at sinaktan ang magtutulungan para magawa yun? Ha? Ibig sabihin? Yes, ipaparamdam ko sa tarantadong si Jonas at malanding Tina na yon ang puot ko. Ano naman ang mapapala mo sa paghihiganti mong yan? I don't know. Satisfaction? Hindi pwedeng nagsasaya sila habang nasasaktan kami, no? Hindi na naitago ni Olivia ang kanyang pag-aalala at pangangamba. Sigurado ka ba sa papasukin mo, be? Baka mamaya niyan ikaw ang maging biktima sa sarili mong paghihiganti, Paano naman ako magiging biktima, no? Alam ko ang ginagawa ko, okay? Isa pa, matagal ko nang pinagpaplanuhan to. Kung ganun, matagal mo nang alam na niloloko ka ni Jonas? Ramdam ko na, pero nitong mga nakarang araw ko lang kasi nakumpirma Napailing na lang ang babae sa kainakbayan ang kanyang kaibigan. Alam ko naman na nasasaktan ka sa ginawa niya sa'yo. Pero palagi mong tatandaan na hindi sagot ang paghihiganti, okay? Alam ko naman yun. Gusto ko lang ipakita sa kanila na nagkamali sila ng pinaglaruan at niloko. Hay, ikaw ang bahala. Hindi talaga ako pabor sa plano mong yan pero wala rin naman akong magagawa para pigilan ka Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak dyan sa gagawin mo. Yeah, right. Huwag kang mag-alala. Kaya ko sarili ko. Niligpit na ni Claire mga litrato na nagkalat sa mesa at saka siya tumayo. Mauna na ako para magkaharap na kami ni Isaac. Sigurado akong magugulat siya kapag nalaman niya to. Habang papuntang dalaga sa restaurant na tinutukoy niya kanina ay parang unti-unti siyang nakakaramdam ng kaba. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya si Isaac. Bagamat matunog ang pangalan nito, pilit na lang niyang binaliwala yon lalo pat alam niyang gaano kahalaga ang pagtatagpo nilang dalawa para sa plano niya. Ilang minuto lang ang hinintay ni Claire bago niya naaninag ang gwapong si Isaac. Hindi niya lubos akalain na mas gwapo pala ito sa personal.
At hindi niya napigilang mapatitig dito habang naglalakad dito papasok sa restaurant at palapit sa pwesto niya. Ikaw ba si Claire? Seryosong tanong ng binata. Siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo ha. Marami akong ginagawa ngayon tapos inabala mo ako. Matatawag mo pa rin bang abala to kapag sinabi ko sa'yong niloloko ka ng girlfriend mo? What? Is this some kind of joke to you? Mukha ba ako nagbibiro? Girlfriend mo si Tina, di ba? Paano mo nalaman? Ngumisi ang dalaga. Maupo ka. Sigurado akong magiging mahabang pag-uusap to. Labag man sa loob ni Isaac, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang maupo. Puno ng pagtataka ang mukha niya at maraming katanungan ang nabuo sa isip niya. Inilapag ni Claire ang sobre na naglalaman ng mga larawan na hawak niya kanina. Tingnan mo. Yan ang magpapatunay sa sinasabi ko. Kung hindi ka pa rin naniniwala ka o pasapin mo lang yung girlfriend mo at itanong pa sa kanya ang totoo. Saan mo ba ito nakuha? Dati kong boyfriend ng lalaking kasama niya sa larawan na yan. Dating nobyo? Oo, nalaman ko nung nakaraan ang tungkol sa relasyon nila ni Tina, kaya nakipaghiwalay na ako. Sunod-sunod na napalunok si Isaac habang isa-isang tinitingnan ng mga larawan. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol dito? Well, sabihin na lang natin na nagmamalasakit ako para sa'yo. Hindi ko maatim na pabayaan silang lokohin ka. Mukhang tama ngang hinala ko eh. Kayo pa rin ba ni Tina hanggang ngayon? Tama ba? Napasa po sa noo ang binata at saka nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Makikitang panlulumo at sakit sa kanyang muka. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito sa kanya ni Tina. Parang unti-unting nadudurog ang kanyang puso habang pumapasok sa kanyang isip ang kakaibang kilos ng kanyang nobya sa mga nakalipas na linggo. Sabi mo, hiniwalayan mo ng lalaking to? Anong balak mo? Anong gagawin mo? Wala sa sariling tanong ni Isaac. Matalino ka rin naman pala at nauunawaan mo agad ang pakay ko. Pwede mo naman kasi ipadala na lang sa akin ang larawan na to eh. Pero bakit mas gusto mong magkaharap tayong dalawa? Kaya naman naisip kong may iba ka pang kailangan. Malawak ang naging pagngiti ni Claire. Wala akong masamang intensyon, okay? Kung gano'n, anong gusto mong mangyari? Gusto ko lang ipakita sa kanila na mali ang ginawa nila, na dapat hindi nila tayo niloko at sinaktan. Paano naman magagawa yun? Gamit ang tulong mo. Nangunot ang noo ni Isaac. Ha? Tulong ko? Ano naman ang maitutulong ko? Nagsimula na ang dalaga sa pagsasabi sa kanya ng plano. Bawat detalye ay hindi niya pinalagpas at binanggit niya ang mga yon sa binata. Bakas ang gulat sa mukha ni Isaac habang nakatitig, ngunit tumatagal ay unti-unti rin siyang napapaisip. Sa tagal ng naging pag-uusap ni Claire at Isaac ay inabot na sila ng gabi. Nag-order na rin sila ng pagkain at doon na kumain. Pareho silang seryoso hanggang sa tuluyan na rin silang magkaroon ng kasunduan. Hindi pa man nagsisimula ang kanilang plano ay nasasabik na ang dalaga sa magiging resulta nito. Sigurado ka na ba rito? Ngayon pa lang sabihin mo na kung gusto mong umatras, Isaac. Sigurado na ako. Katulad nga ng sinabi mo, pareho tayong niloko at sinaktan ng mga taong yan eh. Mabuti kung ganon. Salamat. Salamat sa tulong mo. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang totoo. Magkita na lang tayo ulit sa susunod ha. Alam kong marami kang ginagawa kaya hahayaan na kitang unahin muna yan. Isa pa, may mga kailangan din akong asikasuhin sa kumpanya ko. Sige. Ngiting tagumpay si Claire nang lumabas siya sa restaurant hanggang sa makasakay na siya sa kanyang kotse. Habang nasa biyahe ay ini-imagine na niya ang magiging eksena kapag nagharap-harap silang tatlo. Sa kabila nun, bago mangyari ang lahat ng yun ay kailangan muna nilang makilala ni Isaac ang isa't isa para mawala ang pagkailang nila. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging abala nga si Claire sa kanyang kumpanya at ganun din naman si Isaac. Meron pa silang komunikasyon paminsan-minsan, nag-uusap din sila sa tawag. Grabe ka na talaga, te. Ikaw lang yung nakilala kong kagagaling lang sa breakup pero tutok na tutok agad sa trabaho. Makahulog ang sita ni Olivia sa kanyang kaibigan. Ha? Ano bang dapat? Magmukmuk ako? Umiyak ako ng umiyak? Sayangin ko yung oras ng buhay ko dahil sa nasasaktan ako?
Normal lang naman ang ganyan kapag galing breakup, no? Hindi ako ganon, Olivia. Meron akong mga dapat unahin kaysa ang lungkot-lungkot na yan. Pero huwag mong pagkaitan ng sarili mo ng pagkakataon para unahin mo naman ang nararamdaman mo. Hindi mo maitatago sa pagiging busy mo ang sakit na nararamdaman mo. Napabuntong hininga si Claire. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin, ha? Pero sadyang hindi lang ako ganyang tipo ng babae. Oh, ano palang nangyari dun sa pagkikita nung Isaac ba yun? Naupo ang babae sa tabi ng kanyang kaibigan. Nagkausap ba kayo ng maayos? Anong naging reaksyon niya pagkatapos mong sabihin na niloloko siya ng girlfriend niya? Okay naman. Nung una hindi pa siya naniniwala eh. Buti na lang talaga dala ko yung mga pictures na siyang naging pruweba ko para maniwala siya sa akin. So paano ang plano mo? Pumayag siya. As in? Seryoso ba? Nangunot ang noo ni Claire. Bakit naman parang gulat na gulat ka? Kilalang bilyonaryo si Isaac. Ano ka ba? Siyempre magugulat talaga ako pag nalaman kong napapayag mo yun sa plano mo. Parang ang bait-bait nun eh. Pero parang hindi mo isipin talaga nagaganti siya. Hindi mo kasi lubos na kilala yung tao, Olivia. Isa pa, malaki ang nagiging epekto sa kahit na sino kapag sinaktan at niloko, no? Hindi mo siya masisisi kung pumayag talaga siya. Baka katulad ko, gusto rin niyang makaganti. Ay nako, ewan ko na lang talaga sa inyong dalawa. Kung bakit ba naman kasi kailangan niyo pang magplano para gumanti? Hindi mo kami maiintindihan dahil hindi mo naman alam ang pakiramdam at pinagdaanan namin ngayon. Kung ibang tao, hahayaan na lang ang nangyari. Iba ako, no? Iba kami ni Isaac. Gusto naming magsisi sila. Gusto naming ibalik sa kanilang ginawa nila sa amin. Napatigil ang pag-uusap ng magkaibigan nang biglang mag-ring ang cellphone ni Claire. Dali-dali niya yung sinagot at nang makitang si Isaac ang tumatawag. Matapos makipag-usap ay agad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Napuno naman ng pagtataka ang mga mata ni Olivia habang pinanonood ang kaibigan niya. Saan ka pupunta? Makikipagkita kay Isaac. Ay wow, ano yan, date? Date mo mukha mo, magkikita lang kami para pag-usapan yung plano namin. Sus, naku Claire ha, binabalaan talaga kita kapag ikaw lang talaga nahulog sa sarili mong bitag pagtatawanan talaga kita. Napataas ang isang kilay ng dalaga. At ano naman ang gusto mong iparating? Na baka mahulog ka kay Isaac habang ginagawa niya ang paghiganti-higanti niyo na yan. Hindi mangyayari yun. Huwag kang magsalita ng tapos Claire, gwapo yun si Isaac at alam nating pareho na malakas ang dating niya. Hindi na ako magtataka kung dumating ang araw magugustuhan mo siya. Alam ko ang ginagawa ko at masisigurado ko sa iyo hindi ako magkakagusto sa kanya. Sinabi mo yan ha. Tatawanan na lang kita kapag kinain mo yung sinabi mo. Napairap na lang ang dalaga sa kanapailing bago siya tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Paulit-ulit na tumakbo sa isip niya mga sinabi ni Olivia habang naglalakad siya palabas ng kumpanya hanggang sa makarating siya sa parking lot. Binaliwala na lang niya yon sa katinoon ng atensyon sa pagmamaneho. Halos paharurutin na ni Claire ang kanyang kotse dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Maging siya nagulat at nagtaka rin kung bakit pakiramdam niya sabik na sabik siyang makaharap ulit si Isaac. Nang makarating siya sa lugar kung saan sila magkikita ay lakad-takbo ang ginawa niya papasok. Wow, you came fast. Gulat na bulalas ng binata. Ay, what? Binabastos mo ba ako? Ha? Hindi no. Ang bilis mo ka akong makarating dito. I see. Huminga ng malalim si Claire at saka diretsyong lumapit sa pwesto ni Isaac. Kailangan pa talaga nating gawin to? I mean, parang date na to kung titingnan eh. May iba ka pa bang naiisip na paraan para maging komportable tayo sa isa't isa? Komportable naman ako sa iyo ah. So can you kiss me in front of your ex? Napamaang ang dalaga. Kiss? Bakit kailangan may kiss? Kung gusto mong mapaniwala sila na may relasyon tayong dalawa, dapat handa kang gawin yun sa harap nila. Pwede naman nating sabihin sa kanilang may relasyon tayo ah. Sa tingin mo maniniwala sila agad? Ngumisi si Isaac pagkatapos ay umayos pa ng upo para mas matitigan ng dalaga. Nagawa nila tayong lokohin sa loob ng mahabang panahon. Sigurado kong hindi magiging madali para sa atin ang mapapaniwala sila, no? At mas mabuti na tong handa tayo sa mga ganitong bagay kung ayaw mo magkaproblema at pumalpak tong plano mo. Right. Hindi ko naisip yung tungkol dyan ha. Maupo ka na muna. Mahaba pa naman ang gabi kaya marami pa tayong oras. Normal lang na pag-uusap ang ginawa ng dalawa na kung tutuusin ay matatawag ngang date.
May mga pagkakataon na palihim na sumusuliyap si Claire sa binata, ngunit agad rin niyang ibabaling sa ibang atensyon niya. Nang mga sandaling yon, ay meron na siyang kakaibang nararamdaman na pilit niyang binabaliwala. Salamat sa pagpunta mo ngayong gabi, Claire. Ilang araw din tayong hindi nagkita kaya naman masaya kong makausap ka ngayon. Salamat din. Kung inaalala mo yung kasunduan natin at ang plano, huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang sa akin kung kailan tayo kikilos at darating ako agad. Kumuha ang dalaga ng isang imbitasyon mula sa kanyang bag. Mabuti na lang at nabanggit mong tungkol dyan. Munti ko nang makalimutan. Ano to? Imbitasyon yan para sa party ng kaibigan ko. Kaibigan namin ni Jonas, actually. Pupunta siya. At gusto mong doon natin ipakita o sabihin sa lahat na may relasyon tayong dalawa? Parang ganun na nga. Okay, I'll be there. Thank you. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? No. Hindi na. May dala naman akong kotse. Oh, I see. Mag-ingat ka ha. Ikaw rin. Tumalikod na ang dalaga at nagmamadaling umalis at nagtungo sa kanyang kotse. At nang makasakay na siya ay sa kasunod-sunod na bumuntong hininga. Napasapo pa siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mula sa driver's seat ang kanyang kotse, pinanood pa niyang sumakay si Isaac sa kotse nito hanggang sa tuluyan na itong makaalis. What the hell, Claire? Ano ba itong nararamdaman mo? Bakit nagkakaganto? Singal ng dalaga sa kanyang sarili. Ilang minuto pang nanatiling nakatulala si Claire bago niya napagdesisyonan na umuwi. Imbis na makatulog agad pagdating sa bahay, ilang oras pa siyang nakatulala at nakatitig sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Isaac. Hindi nagtagal ay dumating din ang araw ng party na sinasabi ni Claire kay Isaac. Pareho silang naghanda para doon, ngunit hindi sila sabay na nagpunta. Inaasahan ng dalaga na makikita niya agad si Jonas, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katotohanang naroon pa rin pala sa dibdib niya ang sakit ng ginawa nitong panloloko. Claire, hindi ko alam na pupunta ka rin dito. Hindi na lang sana ako pumunta. Gulat na bulalas ni Jonas nang makita niya ang dalaga. No, it's okay. Wala naman akong pakialam sa'yo. Claire, I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Jonas. Hindi na niyan mababago ang ginawa mo. At hindi na niyan maaalis ang sakit na nararamdaman ko. Kaya nga humingi ako ng tawad. Alam ko namang malaki ang kasalanan ko sa'yo eh. O alam mo naman pala eh. Sana alam mo rin na hindi kita mapapatawad. Tatalikod na sana ang dalaga ngunit bigla namang hinawakan ni Jonas ang braso niya. Kahit na, hindi pa rin ako titigil na humingi ng tawad sa'yo. Huwag ka nang magsayang ng oras at huwag mo na rin sayangin ang oras ko. Babe, anong ginagawa mo? Mas lalong umigting ang galit na nararamdaman ni Claire sa puso niya nang marinig ang boses ng babaeng yon. At nang lingunin niya si Jonas, nakahawak na sa braso nito si Tina. Binitawan na rin siya ng lalaki kaya naman nagkaroon na siya ng pagkakataon para harapin muli ang mga ito. Tina, right? Yes, ako nga. You're the ex, tama ba? I am Claire nga pala. Nice to meet you. No, it's not nice to meet you. Claire, huwag naman sana magkaroon ng gulo rito. May problema bang babaeng to, babe? Problema? Oo. Malaki. Marami. At isa ka na ron. Hindi ko alam ang sinasabi mo, okay? Bagyang natawang dalaga. Maang-maangan? Okay, sige. Gusto mo ng ganyanan, di ba? Nilapitan niya si Tina pagkatapos ay hinablot niya ang braso nito para bahagya silang magkadikit. Alam ba ni Isaac ang kalokohang ginagawa mo? Claire, please. Ayaw namin ng gulo, okay? Pagsusumamo ni Jonas. Kilala mo si Isaac? Sinong Isaac? Bakit hindi mo itanong dyan sa girlfriend mo? Wala yun, babe. Huwag mong pansinin na sinasabi ng babaeng to. Claire, sino ang Isaac na yun, ha? That would be me. Bigla na lang lumabas mula sa kung saan ang binata at diretsong naglakad palapit kay Claire. Ako ang boyfriend ni Tina. Oh, no. Actually, ex-boyfriend pala. Isaac? Anong ginagawa mo rito? Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin kung ano nangyayari dito? Sino ba lalaking to? Kilala mo ba siya, Tina? Hindi na napigilan ni Claire ang kanyang pagtawa dahil sa nakikita niyang reaksyon ng lalaki.
Maya-maya lang ay nabaling ang tingin niya kay Tina at baka sa mukha nitong magkahalong gulat at kaba. Unti-unti nang dumadami ang mga bisita sa paligid ngunit wala silang pakialam doon. Masyado nang mainit ang kanilang tagpo kung kaya't nakatuon lang ang atensyon nila sa isa't isa't naghihintay na may magsalita ulit. Jonas, pinapakilala ko nga pala sa'yo si Isaac, ang bago kong boyfriend. May halong pangaasar na sambit ni Claire. Boyfriend? No! Paano nangyari yun? Hindi mo siya pwedeng maging boyfriend! Biglang sigaw ni Tina. Anong ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko, kami na ni Isaac. Hindi siya pwedeng maging sayo! Hinablot ni Jonas ang braso ni Tina dahilan para diretso silang magkaharap. Ano mong sinasabi mo? Bakit nagkakaganyan ka? Jonas! Muli na namang natawa si Claire. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, Tina? Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ba talaga si Isaac para sa'yo? Tumahimik ka nga! Nagkaroon ba kayo ng relasyon na lalaking to, Tina? Sumagot ka! Sabihin mo sa akin ang totoo! Ayan mo ako nang sumagot dahil mukhang natatameme na yung girlfriend mo. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Tina. Sa katunayan nga niyan, magkarelasyon pa kami nitong mga nakarang araw eh. Hanggang sa malaman ko ang kahayupang ginagawa niya. Ginagawa niyong dalawa. Napalingon si Jonas sa binata. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang lahat, Jonas? Niloko at sinaktan mo ko para sa babaeng yan. Mas pinili mo pa siya kaysa sa akin. Pero meron din naman pala siyang boyfriend. Habang naglalandian kayong dalawang tao na palang niloloko at sinasaktan niyo. Pero sabi niyo sa akin single siya. At naniwala ka naman. Nagawa niya nga akong lokohin eh. Hindi nakakapagtaka na magagawa ka rin niyang lokohin. Tama na! Tumigil ka ng babae ka. Biglang sigaw ni Tina. Kasalanan mo tong lahat eh. Bakit mo ba ito ginagawa, Claire? Ano ba talagang kailangan mo? No, Tina. Hindi ko to kasalanan. Kasalanan niyo tong dalawa ni Jonas. Kayong may gusto nito, okay? Yumakap ang dalaga kay Isaac pagkatapos ay mapang-asar na tumawa. Anong pakiramdam naman ngayon na kayo ang nasasaktan? Anong pakiramdam kapag nalaman niyo na kayo naman ang niloloko? Ano, Jonas? Pinagpalit mo ako sa isang babaeng lolokohin ka lang din pala? Huwag kang maniwala sa kanya, Jonas. Please, mahal kita. Paano ako, Tina? Minahal mo rin ba ako? Minahal mo ba talaga ako? Singhal naman ni Isaac. Ang tagal natin magkasama, Tina. Pagkatapos ganito lang ang malalaman ko. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi na makasagot ang babae. Bagkus ay naiyak na lang siya sa kinatatayuan niya. Pinagmasdan na lang ni Claire ang dalawa na halos mabaliw na sa mga nalaman nila. Nananatili pa rin siyang nakayakap kay Isaac nang bigla niyang maramdaman ang paghapit nito sa bewang niya para mas lalo silang magkadikit na dalawa. Ikaw, plano mo ba tong lahat, Claire? Wala sa sariling tanong ni Jonas. Ginawa mo ba to para makaganti sa amin? Wala akong kinalaman sa relasyon ni Tina at ni Isaac. Pero oo, plano ko nga to. Gusto kong ipamukha sa inyong dalawa na mali kayo ng nilokong tao. Gusto kong maramdaman niyo kung paano maging miserable. Hayop ka, Claire! Sinira mong lahat! At dahil palakas ng palakas ang sigawan nila ay naagaw na noon ang atensyon ng ibang mga bisita. Hindi pa man nagsisimula ang party, nagkaroon na sila ng sarili't kakaibang party. Marami ang nakiusyoso sa nangyayaring kaguluhan, ngunit hindi naman nagpatinag si Claire. Hindi ko nakasalanan yan, Tina. Ginagawa ko lang kung ano ang alam kong tama. Sinabi ko lang kay Isaac ang tungkol sa kalokohan mo para hindi mo na siya maloko. Buisit ka talaga. Susugurin na sana ni Tina ang dalaga ngunit sinalubong niya ito at walang pag-aalinlangang sinampal. Sa lakas noon umugong sa paligid ang paglagapak ng palad ni Claire sa pisngi ng babae. Marami ang napasinghap dahil sa kanilang nasaksihan. Lalo pat kilalang kilala nila ang mga taong nagkakagulo. Ang kapal naman ng mukha mo, Tina. Ikaw na itong gumawa ng kalokohan, ikaw pang galit. Wow ha, wala na bang paglagyan ng kahihiyan dyan sa katawan mo? Clear enough, hindi naman tong tamang lugar para dito eh. At bakit? Nahihiya kayo dahil maraming tao? Natatakot kayo malaman nila ang panluloko niyo sa amin? Hindi naman sa ganun. Shut up, Jonas. Kulang pa to sa lahat ng sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa niyo. Kung pwede ko nga lang ilipat sa inyong dalawa nararamdaman ko ngayon gagawin ko eh. Magpasalamat na lang kayo dahil eto lang ang ginawa ko. Nilapitan ni Isaac ang dalaga para marahang alalayan palayo kina Tina at Jonas. Okay, that's enough. Ikalma mo na muna ang sarili mo. Eto, tandaan yung dalawa.
Kahit na kailan, hindi kayo magiging masaya dahil pareho kayong manloloko kaya lokohin niyo na lang din ang isa't isa. Hindi magiging masaya ang pagsasama niyo dahil bunga yan ng pagtataksil at pagluloko niyo sa amin. Bago pa tuluyang magwala si Claire ay binuhat na siya ng binata paalis ng lugar na yon. Napansin kasi niyang gigil na ito kaya naman kinailangan na niya itong maialis sa lugar na yon bago pa lumala ang lahat. Bukod ron, nagawa rin naman nila ang plano nila kaya naman wala na silang dapat na gawin pang iba doon. Isasakay pa lang ni Isaac ang dalaga sa kotse nang marinig niya itong humihikbi. Dahan-dahan niya itong ibinaba at saka pinaharap sa kanya dahilan para magkatitigan silang dalawa. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ng binata. Ang sakit pa rin pala. Ang akala ko, naibaon ko na sa limot eh. Shhh! Hindi ganun kadaling kalimutan lahat yon. Bakit ikaw? Bakit parang wala lang sa'yo? Bakit parang hindi ka wala apektado doon sa nakita mo kanina? Hindi naman sa wala lang sa akin. O dahil sa hindi ako apektado. Siyempre nasasaktan din ako dahil niloko rin ako ni Tina. Hindi ko lang pinapakita sa ibang tao. Hinawakan ni Isaac ang pisngi ng dalaga. Nagawa na natin ang plano natin, okay? Tapos na. Hindi mo na kailangan panghawakan ng galit mo sa kanila. Pwede ka na magpatuloy sa buhay mo. Paano? Paano ko maalis ang sakit dito sa puso ko? Hindi madali at lalong hindi din naman mabilis. Pero dadating ang araw na mawawala yan, Claire. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Salamat. Salamat dahil tinulungan mo ako. Salamat din. Dahil sinabi mo sa akin ng totoo. Bahagyang umatras si Isaac. Ayos ka na ba? O gusto mo pang umiyak? No, ayos na ako. Umuwi na tayo. Hahatid na kita sa inyo. Sige. Nabalot ng katahimikan ng buong biyahe nila pauwi. Kahit na papano pakiramdam ni Claire ay para siyang nabunutan ng isang malaking tinik sa tagiliran dahil sa nangyari. Hindi man niya nasabi ang lahat ng gusto niyang sabihin kina Jonas at Tina, batid naman niyang naiparating na niya sa mga ito ang gusto niyang iparating. Sa paglipas nga ng mga araw ay ginawa ni Claire ang lahat upang maibalik sa dating sigla ang buhay niya. Abala pa rin siya sa kanyang trabaho ngunit sa pagkakataong ito'y meron ng isang taong nangungulit sa kanya. Dahilan para kahit papano'y magkaroon siya ng oras para magpahinga. Aba, parang dumadalas na yung pagpunta rito ni Isaac na yun At ano naman ang gusto mong palabasin, Olivia? Baka iba na yan Bumibisita lang yung tao. Huwag ka nga masyadong malisyosa. Baka para sa'yo, bumibisita lang siya. Napairap ang dalaga. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo Baka naman kaya siya bumibisita dahil gusto kanyang makita. At kaya ka naman pumapayag dahil gusto mo rin siyang makita? Hindi nakapagsalita ang dalaga bagkus ay malalim siyang napaisip na para bang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili. Maya-maya lang ay marin siyang umiling at saka hinarap ang kanyang kaibigan. Bahagya pa siyang napangiwi nang makita niyang nakakalokong ngiti ni Olivia. Hey, it's not what you think, okay? Magkaibigan lang kami ni Isaac. Casual lang ang pagbisita niya dito at ang bawat pagkikita namin. Okay, ikaw ang bahala basta tandaan mo, binalaan kita noon, Look, wag mong bigyan ng meaning ang nakikita mo na ginagawa namin, okay? Pinapaalala ko lang sa iyo mga bagay-bagay, Claire. Ikaw na rin na nagsabi na hindi ka magkakagusto sa kanya, di ba? O hindi ko naman kailangan ng paalala mo. Tinapik ni Olivia ang balikat ng kaibigan. Maaring ikaw, hindi ka magkakagusto sa kanya pero paano naman pag siyang nagkagusto sa iyo? Kagagaling lang naming pareho sa break-up, no? Bakit? Kailangan mo ba panahon para muling umibig ng puso? Hindi mo masasabi kung kanino ka makakaramdam ng pagmamahal, Claire. Mas lalo, hindi mo malalaman kung kailan titibok ang puso mo para sa ibang tao. Hindi mangyayari yan, Olivia. Hindi namin magugustuhan ng isa't isa. Okay, sinabi ko lang naman ang dapat kong sabihin. Napamaang na lang si Claire nang lumabas ng kanyang opisina ang kaibigan niya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya ng mga sandaling yon kung bakit pilit niyang kinokontra ang mga sinasabi ni Olivia. Batid niyang meron siyang kakaibang nararamdaman para kay Isaac. Ngunit, hindi niya pa magawang tanggapin yon. Inabala ni Claire ang kanyang sarili sa mga nakatambak niyang trabaho. Lumipas ang mga araw na paulit-ulit na lang ang kanyang ginagawa hanggang sa mapagtanto niyang ilang araw na rin pala silang hindi nagkikita ni Isaac.
Aminado ang dalaga na namimiss niya ito, ngunit nahihiya naman siyang makipagkita rito. Sakto namang nadinig ng langit ang kanyang iniisip dahil sa pagdating ni Isaac sa kanyang opisina. Balita ko, busy ka raw at tutok na tutok ka sa trabaho mo. Nakangiting sambit ng binata habang nakadungaw sa pinto ng opisina ni Claire. Ah, pasok ka. Anong ginagawa mo rito? Duman lang ako para bisitahin ka. Ilang araw na rin kasi tayong hindi nagkikita eh. Kamusta ka na? I'm good. Ikaw, kamusta ka na? Ayos lang din. Napakamot ang binata. Marami kang bang ginagawa? Yayain sana kitang kumain sa labas eh. Ha? Bakit? Wala naman. Kwentuhan lang. I see. Sige, sandali lang ha. Ayusin ko lang ang mga gamit ko. Kakaiba ang ngiti ni Isaac dahil sa pagpayag ng dalaga. Pinanood niya pa itong mag-ayos ng mga gamit at nang matapos ay nauna pa itong lumabas ng opisina. Walang paglagyan ng tuwa na nararamdaman ng binata habang nakasunod siya kay Claire. Palabas ng kumpanya nito at maging siya hindi maipaliwanag kung ano ang dapat na nararamdaman. Sa isang mamahalin at romantic na restaurant, dinala ni Isaac ang dalaga. Nagulat pa nga ito dahil hindi niya inaasahan na sa ganitong lugar siya pupunta. Hindi niya tuloy mapigilang mapaisip kung ano ba talaga ang pakay ng binata sa pagkikita at paglabas nilang yon. So, kamusta ka na? Ayos ka na ba? Tanong ni Isaac matapos nilang mag-order. Siguro? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko na ata sila mapapatawad sa ginawa nila eh. Bigyan mo lang ng panahon ng sarili mo, Claire. Yeah, I know. Kailangan mo rin siguro magkaroon ng ibang pagkakaabalahan at hindi yung puro ka nalang trabaho. Wala naman ako ibang pagkakaabalahan, no? Sumama ka sa akin. Nangunot ang noon ng dalaga ngunit hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat. Saan naman? Madalas kasi ako mag-travel, di ba? Pwede kang sumama sa akin para naman makapag-unwind ka kahit saglit. Makakalimutan mo mga pinagdaanan mo. Parang hindi ata makakatulong sa akin yan. I-try mo lang, wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Napabuntong hininga si Claire. Okay, sige, payag na ako. Good, sabihan kita kung kailan tayo aalis. Hoy, agahan mong pagsasabi ha. Para naman matapos ko yung lahat ng kailangan kong tapusin sa kumpanya bago tayo umalis. Oo naman, hindi naman ako nagmamadali. At isa pa marami rin naman akong kailangan tapusin doon sa kumpanya ko. Nung dumating ang order ng dalawa ay agad silang nagsimulang kumain. Patuloy pa rin sila sa kanilang pag-uusap ngunit pinapakiramdaman na ni Claire ang kanyang sarili. Paminsan-minsan sumusulyap na siya kay Isaac ngunit hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam niya. At ng mga sandaling yon, hindi na maitatanggi ng dalaga na masaya siya nakaharap at kasama niya ang binata. Ilang beses pang nasundan ng nasundan ang paglabas ni na Claire at Isaac at unti-unti na ring umuusbong ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Mas naging madalas ang kanilang pagkikita at pagsasama sa paglipas ng mga araw at linggo. Sa kabila nun, hindi pa rin nila natatapos ang kanilang masakit na nakaraan ng dahil lang sa pagkakambutihan nila. Jonas, sandali! Hindi ka pwedeng pumunta sa opisina ni Claire! Malakas na sigaw ni Olivia habang pilit na hinahabol ang lalaki. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayaw ka nga niyang makita. Ayaw ka niyang makausap. Hindi naman ako magtatagal. Saglit lang to, okay? Patahimikin mo na lang siya, please. Ngayon pa nga lang siya nakakabawi. Sisirain mo na naman agad lahat. Pwede bang huwag ka nalang makialam, Olivia? Makikialam ako sa ayaw at gusto mo dahil kaibigan ko si Claire. Wala akong pakialam. Hindi ako ang pinunta ko rito. Tsaka pwede ba umalis ka na sa dadaanan ko? Hinawi ni Jonas ang babae at saka siya nagpatuloy sa paglalakad papunta sa opisina ni Claire. Walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang pinto at dire-diretsong pumasok. Ang pagdating niya ay nagdulot ng matinding gulat sa dalaga lalo pat hindi naman niya inaasahang magkikita pa silang muli ng lalaki. Jonas, anong ginagawa mo rito? Hindi mapakaling tanong ni Claire. Kailangan ito makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Meron. Pagkatapos ng ginawa mo, sa tingin mo ba wala na tayong dapat pag-usapan? Napakuyom ng kamao ang dalaga. Tumayo siya saka naglakad ng marahan palapit sa lalaki. Nung niloko niyo akong dalawa ni Tina noon. May narinig ba kayo sa akin? Wala akong nakuhang paliwanag mula sa inyo. Lalo na sa'yo. Tapos ngayon pupunta ka rito gusto mo ako makausap ng dahil sa ginawa ko? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Jonas. Magkaibang bagay to, Claire. Wala akong pakialam.
Kulang na kulang pa nga yun kung ikukumpara sa sakit na idinulot yung dalawa sa akin eh. Pero hindi dapat umabot sa ganito eh. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba mabait ka? Sarkastik ang natawa ang dalaga. At ano ba, aasahan mong gagawin ko? Tatanggapin kong ginawa nyo? Mananahimik ako, magmumukmok ako? Sorry ha. Sorry kung nagkaroon ako ng lakas ng loob para gumanti. Sorry kung mas pinili kong iparamdam sa inyo ang sakit at paghihinagpis na naramdaman ko. Nakipag-usap ka na lang sana sa amin ng maayos, Claire. No! Tapos na tayo. Maayos na pag-uusap dahil nagawa niyo akong tarantaduhin, di ba? Ganito ako gumanti, Jonas. Ganito ako magalit. Pinag-isipan mo sanang mabuti bago mo ako lokohin at saktan. Bigla na lang tumulo ang mga luha ng dalaga nang hindi niya namamalayan. Ang lahat ng tao, nagbabago kapag nasaktan, Jonas. Bakit? Bakit kailangan pang idama yung lalaking yun? Bakit kailangan siya pa? Si Isaac? Nalaman kong boyfriend siya ni Tina at meron silang relasyon habang meron din kayong relasyon. Dahil nasaktan at niloko niyo ko, ayoko matulad sa akin si Isaac kaya sinabi ko sa kanya habang maaga pa. And don't tell me alam mo rin ang tungkol sa relasyon ni Tina at saka ayos lang sa'yo? No, it's not like that. Napailing na lang si Claire sa kabahagyang natawa. Oh my gosh, Jonas. Ano nangyari sa'yo? Bakit naging gantong tao ka? Oh well, manluloko ka nga pala. Kaya ayos lang sa'yo na lokohin ang isa't isa. It's not what you think, Claire. Wala akong pakialam kung anumang trip ang meron kay ni Tina. Tigilan niyo na ako, Isaac. Maawa naman kayo sa amin. Kami na yung sinaktan, kami na yung niloko, pero kayo pa yung makapal na mukha. Nilapitan ng dalaga si Jonas at tinapik ang balikat nito. Eto na lang ang huling beses na sasabihin ko to sa'yo kaya makinig kang mabuti. Ayaw na kitang makita pa ulit. Ayaw na kitang makaharap o makausap man lang. Kung gusto mong matahimik kayo ng malanding tilas na yon, patahimikin mo rin ako. At oras na malaman kong ginagambalan niyo rin si Isaac. Dahil dyan sa trip niya na yan, magkikita-kita tayong lahat sa korte. Ano? Leave. Teka lang, Claire. I said leave! Sunod-sunod na napalunok si Jonas dahil sa pagtaas ng boses ng dalaga. Yun pa lang ang pangalawang beses na nakita niya itong magalit ng ganon at kahit labag man sa loob niya ay wala siyang nagawa kundi ang umalis. Nadaanan niya pa si Olivia sa hallway ngunit hindi na niya ito pinansin. Halos manlambot naman ang tuhod ni Claire nang tuluyan ng makaalis ang lalaki sa kanyang opisina. Dali-daling pumasok si Olivia para alalayan siyang muling makaupo. Halos magkarambola ang dibdib ng dalaga dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Parang kumulo ang lahat ng dugo niya sa buong katawan dahil sa matinding galit. Ayos ko lang ba, Claire? Nag-aalalang tanong ni Olivia. I'm sorry, hindi ko siya napigilan eh. Ayos lang. Hindi mo naman yun kasalanan. Gusto mo bang umuwi muna? Kailangan mo bang mapag-isa? Dito na lang muna siguro ako. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Hinaplos-haplos ni Olivia ang likod ng kanyang kaibigan. Hanggang ngayon pala may epekto pa rin sa'yo si Jonas. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa kanya eh. Sinaktan at niloko kanya, te. Naiintindihan ko naman kung bakit ganyan pa rin ang nararamdaman mo hanggang ngayon. Hindi mo naman mapipilit ang sarili mong kalimutan at tanggapin na lang basta ang ginawa niya eh. Ang akala ko wala na sa akin yun eh. Na naibaon ko na sa limot. Pero sa tuwing makikita ko siya, parang bumabalik lahat. Huwag mo na lang munang pilitin, okay? Take as much time as you need. Halos kalahating oras din bago kumalma si Claire at hindi na rin niya nagawang bumalik sa ginagawa niyang trabaho kanina. Nakatulala lang siya sa kawalan at malalim ang iniisip. Nariyan naman si Olivia para mayat mayang silipin ang kanyang kaibigan. Nang sumapit ang gabi, dumating si Isaac sa kumpanya ng dalaga at mabilis niyang napansin ang kakaiba rito. Hey, ayos ka lang ba? May problema ba? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang ako. Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo bang magpahinga na lang? Pwede naman nating ipagpaliban ng pagkain natin sa labas ngayong gabi. Sige. Ihatid na kita sa inyo, okay? Sigurado ka? You don't look good to me. Mas mapapanatag ako pag hinatid kita sa bahay mo. Napatango na lang si Claire at hindi na binalak na tumanggi. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya ay parang kumakalma na ang sistema niya dahil sa presensya ng binata. Sa kabila nun, nanatili siyang tahimik sa buong biyahe nila hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Gusto mo bang pumasok muna? Okay, kumain ka na ba? Umiling ang dalaga. Hindi pa nga eh. Gusto mo ba pagluto kita? Marunong ka magluto? Oo naman.
Baka ma-inlove ka sa akin kapag natikman mo ang luto ko. Pilit na natawa si Claire para itago ang kilig niya. Sige na. Sige, siguraduhin mo lang na masarap ang luto mo ha. Naunang maglakad papasok sa kanyang bahay ang dalaga at nakasunod naman sa kanya si Isaac. Nakamasid lang si Claire sa binata hanggang sa makarating na sila sa kusina. Pansin na pansin rin ito ang kakaibang aura ng dalaga na siyang dahilan para mas lalo siyang magtaka. Gustuhin man niyang magtanong, mas pinili na lang niyang manahimik at maghintay na magkwento ito. Kompleto pa naman kami sa mga ingredients dito, kaya kung ano man balak mong lutuin, di ka mahirapan. Ano bang gusto mong kainin? Ikaw? Ha? Ako ang gusto mong kainin? Nanlaki ang mata ni Claire kasabay ng pag-iinit ng kanyang mukha. Ha? Ano bang sinasabi mo? Ikaw, nakako, ang bahalang magdesisyon kung anong gusto mong ipakain sa akin. Kahit ano? Oo nga, ikaw na nga ang bahala. Kahit ako? Oo nga. Ano? Napahagalpak na lang ng tawa si Isaac dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Napailing na lang si Claire at maya-maya'y natawa na lang din dahil sa naging pag-uusap nila. Ilang minuto rin silang parang baliw na tumatawa at nang tumigil sila ay bigla na lang nilapitan ng binata si Claire. Alam mo, mas okay talaga kapag tumatawa o nakangiti ka. Ha? Maupo ka na muna ron. Ako nang bahalang gumawa ng dinner natin. Oh, okay. Nawiwirduhan man ay walang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod na lang sa inuutos ni Isaac. Pinanood niya ang bawat kilos na ginagawa nito, mula sa pagkuha ng gagamitin, paghiwa ng mga sangkap hanggang sa mismong pagluluto. Hindi maipaliwanag ni Claire ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon, ngunit isa lang ang sigurado siya. Masaya siya ngayon dahil kasama niya si Isaac. Naging maayos ang hapunan ni na Claire at Isaac ng gabing yon. Masarap ang luto ng binata at talaga namang nagustuhan rin yun ng dalaga. Naisipan pa nilang uminom ng wine na agad rin namang pinagsisihan ni Claire dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ang init ng katawan ko, Isaac. Wala rin sa sariling sambit ng dalaga. Ano? Bakit? Hindi ko rin alam. Gusto mo ba magpahinga? Hatid na kita sa kwarto mo. Inakay ng binata si Claire palabas ng kusina papunta sa kwarto nito. Hindi ka naman pala ganun kalakas uminom eh. Ang dami-dami mo pang kanuha. Sana sinabi mo sa akin para hindi kita pinilit na uminom. Hindi naman kita pipilitin uminom eh. No, I just wanna have more fun with you, okay? Ayoko kasing umuwi ka muna. Pwede naman ako magstay rito kung gusto mo, Claire eh. Hindi mo kailangan sumabay sa pag-inom ko. I'm sorry, okay? It's okay. Naintindihan ko naman. Binuksan ni Isaac ang pinto ng kwarto sa kadahan-dahan na inalalayan palapit sa kamang dalaga. Inihiga na sana niya rito, bigla na lang siyang hilahin, dahilan para pumatong siya rito. Gulat na gulat ang binata dahil sa ginawa ni Claire, ngunit bago pa man siya makapag-react, hinapit na nito ang kwelyo niya at nagkalapit na ang mukha nila. Claire, anong ginagawa mo? Halos pabulong na tanong ng binata. Gusto kitang halikan. I want your lips on mine. You're drunk. Hindi ako lasing, Isaac. Mainit lang ang katawan ko dahil sa alak. Pero hindi ako lasing. Alam ko lahat ng ginagawa ko at mas lalong alam ko lahat ng sinasabi ko. Kung ganun, bakit mo ito ginagawa? Sigurado ka ba rito? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ko, Isaac, I badly want to kiss you right now. Claire, ayokong i-take advantage to, okay? Ako nang naunang kumilos dahil ang bagal mo. Bahagyang lumayo ang binata at diretsong napatitig sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Ilang araw o linggo na ata akong napapaisip kung ano ba talaga ang pakay mo, Isaac. Tapos na ang plano natin. Nakapaghiganti na tayo sa mga nanakit sa atin at nanloko sa atin. Pero eto ka, pabalik-balik para bisitahin at yayain akong lumabas. I'm sorry, okay? Hindi ko rin kasi alam kung anong dapat kong gawin eh. Ayoko magbigay ng mali siya, Isaac, pero hindi ko mapigilan. Hindi ko maiwasan. Habang tumatagal kasi, mas lalo akong napapalapit sa'yo. At hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Ibig mo bang sabihin? Oo, Isaac. Gusto kita. Gusto na kita. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto rin kita, Claire? Napangiti ang dalaga. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hinawakan ulit ni Claire ang kwelyo ng binata pagkatapos ay sa kanya ito muling hinila. Sa pagkakataong ito, hindi na nila napigilan ang mga sarili.
Naglapat ang kanilang mga labi at naging mainit, marahan at matamis ang halik na yon. Pareho silang napapikit at bago pa nila namalayan, ay isa-isa na nilang hinuhubad ang kanilang mga damit. Sigurado ka na ba dito, Claire? Nag-aalinlangan na tanong ni Isaac. Oo. Sabihin mo lang kung titigil ako, okay? I don't wanna hurt you. Then be gentle. Okay, susubukan ko. Mas lalong umigting ang init sa katawan nilang dalawa, pati na rin ang pananabik nila sa isa't isa. Nang mga sandaling yon nang ibabaw ang pagmamahala nilang pilit din nilang binabaliwala sa loob ng ilang linggo at buwan. Mula sa mga haplos, pag-ulos at impit na mga ungol ay mababakas ang matinding pag-iingat at pag-iibigan hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. I've never done this with anyone else. Halos pabulong na sambit ni Isaac. Anong ibig mong sabihin? Paano si Tina? Iba siya. At mas lalong iba ka. Ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko, Claire. At ikaw lang nakapagparamdam sa akin nito. Tigilan mo nga ako sa mga pambobola mo sa akin. Tumalikod ang dalaga upang itago ang nakangiti niyang mukha. Hindi mo na kailangan magsabi ng mga ganyan dahil gusto na nga kita, di ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Pakiramdam ko nga, mahal na kita, Claire. Mahal na rin yata kita, Isaac. Niyakap ng binata si Claire kahit nakatalikod pa ito. Hindi nila alintana na pareho pa rin silang walang suot na damit. Ramdam na ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa. At dahil sa matinding pagod ay pareho silang nakatulog sa ganung posisyon. Paglipas ng mga araw at linggo, ay mas naging malaya sina Claire at Isaac na iparamdam ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging matibay at matatag ang pag-iibigan nila hanggang sa magkatuluyan din silang dalawa. Ang lahat ay pumapabor kina Claire at Isaac na para bang bumabawi ang tadhana sa naranasan nilang sakit at bighati noon. Claire? Claire, nabalitaan mo na ba? Humahangos na tumakbo papasok sa opisina ng kaibigan, si Olivia. Oh my gosh! Oh, Olivia, mabilis na napabalikwas si Isaac at lumayo sa kanyang nobya. Sorry, hindi ko pala nailak ang pinto. Nakakaabala ba ako sa paglalampungan yung dalawa? Hindi naman, sorry. Nako, wala yun, Isaac. Masakit lang talaga sa matang makitang naghahalikan kayo dito sa opisina, pero ayos lang naman talaga sa akin. Napailing si Claire at tumayo para lumapit sa kanyang kaibigan. Ano ba kasi yon? Bakit parang hindi ka mapakali? May nasagap kasi akong balita, ate. Mababaliw ka talaga kapag chismis ang usapan, ano? Sige, hindi ko na lang sasabihin, makipaglampungan ka na lang ulit yun sa boyfriend mo. Inirapan ni Olivia ang dalaga sa katumalikod, ngunit hindi pa siya nakakaalis. Bahala ka, tungkol pa naman to sa mga ex niyo. Anong ibig mong sabihin? Wala na, Claire, ayoko nang sabihin. Okay, wala naman akong pakialam sa kanila eh. Hinarap muli ni Olivia ang kanyang kaibigan. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Nabalitaan ko kasi napupunta sa ibang bansa sina Jonas at Tina. Oh, sila pa rin pala. Gulat na bulalas ni Isaac. Bagay naman sila eh, pareho silang manloloko. At eto pang isa kong nabalitaan, te, buntis daw yung Tina. Naningkit ang mga mata ni Claire at saka napatitig sa kanyang nobyo. Hindi naman ikaw ang ama ng batang yon, no? Hindi no, wala akong kinalaman doon. Sigurado ka? Oo naman, matagal nang walang nangyayari sa amin kasi nga nanlalamig siya. Baka yun yung panahon na magkasama na sila ni Jonas. Bigla na lang hinampas ni Olivia ang balikat ng kanyang kaibigan. Napamaang na lamang si Claire dahil sa lakas ng pagkakahampas na yon at bagya pa siyang tumilapon palayo sa babae. Inis niya itong tiningnan habang nakukunot ang kanyang noo. Aray, kupit mo naman ako hinampas. Ang OA mo naman kasi, te, patapusin mo kaya muna yung chismis ko, pinaghihinalaan mo agad tong si Isaac eh. Ang bagal mo naman kasing magkwento eh, malay ko ba kung may kasunod pa. O sige, ito na. 2 weeks pregnant pa lang si Tina, kaya walang kinalaman dun si Isaac. Okay ka na? Matatahimik ka na ba? Baka pagbuhol-buholin ko pa kayo kapag nalaman kong ikaw nakabuntis sa babaeng yun. Sadista ka na nga, silosa ka pa. Tumahimik ka, Olivia.
Che! Maiwan ko na nga kayo. Yan lang naman ang dala kong tsismis. At bago pa makapagsalita si Claire, nakatakbo na palabas ng opisina niya ang kanyang kaibigan. Napailing na lang siya pagkatapos ay napakamot sa kanyang ulo. Maya-maya lang, nilapitan naman siya ni Isaac. Hinapit ang bewang para mayakap at saka ipinatong ang ulo sa balikat. Ayos ka lang ba? Nakangusong tanong ng binata. Anong klaseng tanong naman yan? Siyempre ayos lang ako, no? Nagtatanong lang, baka mamaya meron parang epekto sa yung lalaking yun eh. Wala na, okay? Simula nang maging tayo, wala na. Naka-move on na ako, Isaac. At dahil yun sa'yo. Mabuti naman kung ganun, ayoko na ulit makitang malungkot ang mukha mo, no? Gusto ko palagi kang nakangiti at masaya. Nakangiti at masaya naman ako kapag kasama kita. So dapat lagi tayong magkasama. Para lagi ka nakangiti at masaya. Natawa si Claire. Alam mo, nababaliw ka na naman. Sa'yo. Lagi naman akong baliw sa'yo eh. Ano naman pang trip mo, Isaac? May kailangan ka, no? Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ng binata kay Claire. Ituloy na natin yung ginagawa natin kanina. Sira ka talaga. Tumigil ka nga. Please. Para kang bata, itigil mo na yung mga kapilyuhan mo na yan, ha? May tatapusin pa ako. Saglit lang naman eh. Huwag ka na makulit, Isaac. Wala ka bang gagawin dun sa kumpanya mo? Bakit pa inaabala mo ako rito? Gusto ko kitang makita at makasama, kaya nagpunta ako rito. Kung mawala ang dalaga mula sa pagkakayakap ng kanyang nobyo. Hindi mo ako maluloko, Isaac. Ano pang dahilan ng pagpunta mo rito, ha? Hindi ako naniniwalang gusto mo lang ako makita at makasama. Wala na, yun lang. Napangiwi si Claire. Ang sabihin mo, gusto mo ring makascore. Parang ganun na nga. See? Natawa si Isaac. Pagbibigyan mo ba ako? No, lumabas ka na ng opisina ko dahil madami akong gagawin. Bumagsak ang balikat ng binata at nawala ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi ni Claire. Makikipagtalo pa nga sana ngunit pinandilatan na siya ng mga mata ng dalaga. Labag man sa loob ni Isaac ay lumabas na siya ng opisina ng kanyang nobya at napagdesisyon ng bumalik na lang muna sa kumpanya. Walang araw na nagdaan na hindi naging masaya ang pagsasama ni na Claire at Isaac. Kahit nga mga taong nasa paligid nila ay masaya para sa kanilang dalawa, wala na silang narinig mula kina Jonas at Tina at ang huling balita ay nalaman nilang tungkol sa pag-alis ng mga ito papunta sa ibang bansa. Saan tayo pupunta, Isaac? Bakit parang biglaan naman ata tong lakad natin? Nagtatakang tanong ni Claire habang nasa biyahe sila ng kanyang nobyo. Basta sigurado ako magugustuhan mo to. Out of town? Bakasyon? Nope, may sorpresa ako sa'yo, okay? Sabihin mo na lang kasi. Unting hintay na lang, mahal. Malapit na rin naman tayo, oh. Huminga ng malalim ang dalaga. Ay, sige na nga. Tinoon na lang ni Claire ang tingin sa nadadaanan nila. Maganda ang tanawin sa paligid at talaga namang nakakaginhawa ng pakiramdam. Naisipan niyang ibaba ang bintana ng kotse sa gawin niya para pumasok sa loob ang hangin. Napangiti na lang si Isaac nang makita niyang kakaibang saya sa mukha ng kanyang nobya. Maganda ba ang view? Tanong ng binata. Oo, ngayon lang ako nakadaan dito eh. Saan ba ito pupunta? Sa Batangas. Ah, ano naman ang gagawin natin doon? Nandun kasi ang sorpresa ko sa'yo. Ang layo naman. Ilang oras lang naman ang biyahe. Malapit na nga tayo. Kung ano-ano talaga naiisip mo. Just trust me, okay? Magugustuhan mo to. Hindi na muling nagsalita si Claire dahil binalik na niya ang tingin niya sa nadadaanan nila. Ilang oras pa ngang itinagal ng kanilang biyahe hanggang sa huminto ang kotse sa harap ng isang maganda at mataas na gate. Nandito na tayo. May pagkasabik na sambit ni Isaac. Kaninong bahay to? Kinuha ng binata ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Sa atin. Ha? Anong ibig sabihin? Sa atin, yung bahay na to, mahal. Sa atin? Paano? Teka, bakit? Kapag ikinasal na tayo, ito ang magiging bahay natin. Paano ka naman nakakasiguradong magpapakasal tayo? Wala ka namang choice, mahal eh. Pakakasalan mo ako sa ayaw mo man o sa gusto. Napangiwi si Claire. Sa pilitan? Aba, oo. Ano akala mo, papayag ako mawala ka sa akin? Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Ibig bang sabihin yan, magpapakasal ka rin sa akin? Oo naman. Natawa si Isaac pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ang mabuti pa pumasok muna tayo sa loob.
para makita mo yung mong bahay. Ang ganda nga eh. Kahit sa labas pa lang ang ganda-ganda na. Mabuti naman nagustuhan mo. Mas lalo pang namangha si Claire sa ganda ng bahay nang makapasok na sila sa loob. Hindi naman gaanong malaki ang bahay na ito, pero sapat na yon para sa tipo ng dalaga na bahay. Kompleto rin ang mga gamit sa loob at meron na ring mga dekorasyon. Simple lang ang kulay ng bahay, maaliwalas sa paningin. Halos kalahating oras ding naglibot si Claire sa bawat sulok ng bahay. Taas at baba. Hindi siya makapaniwalang bibili na agad si Isaac ng bahay ng ganito kaaga kahit hindi pa man nila napag-usapan ng tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Isaac? Mal? Nasan ka? Malakas na sigaw ng dalaga na nag-e-echo sa buong bahay. Isaac? Nasan ka ba? Nalibot ko ng buong bahay ah. Bababa na sana si Claire ngunit agad siyang natigilan nang makita niya sa baba ang binata. Mahal, anong ginagawa? Bukod sa bahay na to, may isa rin ako sorpresa pa sa'yo, mahal. Ha? Alin? Kinuha ni Isaac ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Isaac? Hindi ko alam kung paano tayo nakaabot dito. Pero masaya ako dahil ikaw ang babaeng kasama ko at mahal ko ngayon. Handa akong gawin ang lahat para makasama ka habang buhay, Claire. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi ang magkaroon ng pamilya kasama ka. Umagos ang mga luha mula sa mga mata ng dalaga habang dahan-dahan siyang humahakbang pababa sa hagdan. At kahit nanlalabo ang tingin niya ay nakatuon pa rin kay Isaac na ngayon ay nakaluhod na. Napahinto si Claire sa pinakahuling baitang ng hagdan at halos manginig ang kamay niya ng mga sandaling yon. I want to spend the rest of my life with you, Claire. I want you to be my wife. Will you marry me? Yes. Talaga? Oo, Isaac. I will marry you. Malawak mang napangiti ang binata. Hindi naman niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa matinding saya na nararamdaman niya. Ilang linggo niya rin atang pinagplanuhan ang pagpo-propose niyang ito at hindi niya maitatangging matinding kaba ang nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Ngayong narinig na niya ang sagot ni Claire ay tuluyan nang nawala ang kaba at napalitan na ng matinding saya. Mahal na mahal kita, Claire. Mahal na mahal din kita. Isinuot ni Isaac ang singsing sa daliri ng dalaga. Niyakap niya pa ito ng mahigpit pagkatapos ay hinalikan ang ulo, pababa sa noo hanggang sa labi nito. Parehong hindi mapakali ang dibdib nilang dalawa dahil sa bilis ng tibok ng puso nila. Sa kabila nun, isa lang ang nasisiguro nila, walang kapantay na saya ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Salamat, Claire. Salamat dahil tinanggap mo ang alok ko. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Magpapakasal nga ako sa'yo. Ikaw lang talaga ang hinihintay kong magtanong. Bahagyang natawa ang dalaga. Munti ko na nga maisipan na ako na lang mag-propose eh. Sorry kung natagalan. Hindi ko kasi alam kung kailan ang magandang pagkakataon para gawin to eh. Ayos lang, hindi naman ako nagmamadali. Isa pa, ikaw at ikaw lang din naman ang nag-iisang lalaki na gusto kong maging kabiyak habang buhay. Ako rin, ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto kong maging asawa at maging ina ng mga magiging anak natin. Muling hinalikan ni Isaac ang labi ni Claire. Pagkatapos ay mahigpit silang nagyakap. Hindi lubos akalain ng dalaga na aabot sa ganito ang buhay niya. Sa kabila ng masakit at masalimuot niyang pinagdaanan noon, naging dahilan pa yon para makilala niya si Isaac at ngayon ay malapit na silang ikasal. Linggo lang ang lumipas at natapos na agad nila ang mga kailangan nilang ihanda para sa kanilang kasal. Nasimula na pala ito ni Isaac noon pa man, na siya ring kinagulat ng dalaga at nang dumating ang araw ng kasal niya ay imbitado ang lahat ng malapit sa kanila. Handang makiisa para sa selebrasyon ng pag-iisang dibdib nila. Ang ganda-ganda mo na nga. May mas ikaganda ka pa pala. Hindi ko na talaga alam kung matutuwa pa ako para sa'yo. May inggit na ako eh. Nangaasar na sambit ni Olivia na siyang kakapasok lang ng hotel room kung nasaan ang dalaga. Dapat ko na bang pagsisihan na inimbita kita rito? Sige, subukan mo. Natawa ang dalaga. Nagbibiro lang ako. Ang ganda-ganda mo talaga, promise. Oo na, maganda ka rin naman ha. Alam ko yun, pero mas maganda ka talaga eh. Bakit ba kasi nandito ka at nambobola ka?
Susunduin lang kita malamang. Ay, simula na ba? Ikaw na lang hinihintay, te. Ikaw ang ikakasal, di ba? Ay, siya tara. Tapos na rin naman akong ayusan eh. Tumayo na si Claire at sabay sila ni Olivia na naglakad palabas. Naghihintay ng bridal car sa labas ng hotel, kaya naman agad silang sumakay roon. Habang nasa biyahe ang dalaga ay malalim ang iniisip niya. Pakiramdam kasi niya ay para siyang isang panaginip. Ayaw na niyang magising pa. Ni hindi na nga niya napansin na nakarating na pala sila sa simbahan. At kung hindi dahil kay Olivia ay hindi siya mababalik sa ulirat. Masaya ako para sa iyo, Claire. Sigurado akong masaya rin para sa iyo mga magulang mo. Nakanginting sambit ni Olivia. Sayang lang wala sila rito. Hindi ko sila kasama sa araw na to. Nandito naman ako eh. Isipin mo na lang na pamilya mo naman ako. Pwede ko bang isipin na ikaw ang mommy ko? Parang mas bagay kung iisipin kung ikaw ang daddy ko. Pwede naman pero sisiguraduhin kung hindi mo magugustuhan kapag umasta ako bilang daddy mo. Nagtawanan pang magkaibigan bago sila bumaba ng bridal car. Nakasarado ng pinto ng simbahan, kaya naman tumindig na lang silang dalawa sa harap noon. Habang naghihintay sa pagbukas ng pinto, unti-unti nang kumakalabog ang dibdib ni Claire dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sa kabila nun, alam niyang hindi kaba ang dahilan nun bagkus ay matinding saya. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng simbahan ay ang pagtugtog ng isang musika. Mabagal ang naging paglalakad ni Claire papasok at papunta sa harap ng altar. Ang tingin niya ay nakatuon lang sa lalaking nakatayo roon. Ang lalaking hindi niya inaasahang mamahalin niya at ngayon ay magiging asawa pa. Are you crying? Kunot noong tanong ni Isaac nang makarating sa harap ng altar ang dalaga. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Isaac, ikaw nang bahala sa kaibigan kong to ha. Pagod na kasi ako sa ugali niya, kaya ipapasa ko na sa iyo responsibilidad para alagaan siya. Olivia, umalis ka na nga. Natawa ang babae. Okay, fine. Pasensya ka na, may sayad talagang isang yun eh. Okay lang, susundin ko naman ang utos niya eh. At bago pa humabang pag-uusap ng dalawa'y dumating ng pari para simulan ang kasal. Nanatiling tahimik sina Claire at Isaac habang lumilipas ang mga oras. Parehong tumatakbo sa kanilang isip ang mga alaala nila simula nung magkakilala silang dalawa. Kakaibang naging dahilan ng kanilang pagtatagpo, ngunit nandito pa rin sila sa harap ng altar ngayon at malapit nang maging mag-asawa. Isaac Martin Bautista, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Claire Maurice Del Monte. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Opo, Father. Nagkatinginan sina Claire at Isaac at pareho silang napangiti. Bagya silang naglapit sa isa't isa at pagkatapos ay saka naghawak kamay. Maya-maya lang hinarap na nilang isa't isa saka nagkatitigan. Nanghingilid na naman ang mga luha ni Claire ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng mga yon. Nagpatuloy ang seremonya ng kasal at nagbigay na rin ng mga wedding vows ang dalawa para sa isa't isa. Nakahanda na rin ang singsing nila at tanging ang pari na lang ang hinihintay nila. Bakas sa mukha ni Claire at Isaac ang pagkasabik habang nakatingin sa mga mata ng isa't isa. You may now kiss the bride. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni Claire at ni Isaac. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw na sinulat ni Papa P. Balik po kayo ulit para sa mas magaganda pang kwentong nakalaan para sa inyo. Muli, ito po si Miss CJ. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Miss CJ Stories. At naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento. Paalam!